Hello po to Sir Kev. So sabi niya paano po kumuha ng certification sa Canada. So ito ang tawag ng ECE or Early Childhood Educator. So I'm not sure if ang transcript sa Pilipinas is pwede gamitin. Hindi ko sure but pwede po ang transcript na napa-evaluate sa US or Foreign Credential Evaluation yung gagamitin mo. So ito po siya. So go to Google and search about Early Childhood Educator, Alberta, Canada, and then you will see this Early Childhood Educator. Get started, and then you will fill in your personal details, including your email, phone number, and then of course your transcript of records. Hi, Tuma Maria, ang sabi niya, Sir Mix, ano plan mo after matapos ang J1 visa mo po? Actually, yung Canada this year is hiring teachers na maging PR. Meron akong certification nito. Libre lang to na Alberta Child Care Early Childhood Educator. Pero yun nga, I'm not really sure kasi yung may 2-year home rule that you have to go back to the Philippines if you wanna apply back to the US. Pero yung iba naman, after natapos yung nila, contract ng New Zealand, iba nag-Canada, iba naghanap ng work sa Europe, kung saan may pera doon ako. Actually, gusto kong maging vlogger. 2019 ba ako nag-YouTube? Ilang taon na. Yun, gusto ko maging vlogger para mag-advertise lang, TikTok shop, ganun, vlogging, cooking, mag-motovlog. Yun yung gusto ko. Tapos, nai-enjoy mo, nagkakapera ka pa, kaya yun, gusto ko mag-vlog. Mga gustong mag-J1 teachers or H1B dito sa Amerika, ang dami ng vloggers ngayon, mga pa J1 man or mapa H1B, at yung iba, nagko-compare lang na mas okay nga sa Amerika or mas okay ba sa Pilipinas. Ang daming comparison. Yung iba nagpapasikat lang. No? Ang daming nagva-vlog. Pero ang tanong, sinong vlogger ang mag-hands-on sa inyo na nasa Pilipinas pa para makapunta sa US? Ako nagva-vlog ako 2022 pa lang, pero ang lagi kong sinasabi is pumunta kayo kay Ma'am Alisa Lifestyle Vlog. Sa ating lahat na nandito na nagva-vlog sa US, we cannot deny Ma'am Alisa Lifestyle Vlog was one of the very first na nag-vlog na it was all about the interviews, strategies, visa sponsors, and hanggang ngayon, hands-on pa rin yan si Ma'am Alisa Lifestyle Vlog. YouTube, Facebook, TikTok. Kaya sa dami-dami ng vloggers, dun pa rin tayo kay Ma'am Alisa Lifestyle Vlog. Hello to Bayguns, ana siya sa mga baguhan sa abroad mang goodbye. Naa sa huna-huna ang pag-comfort usahay maglisod lang unsaon pag-express samot na kong in English or tinuod gyud na siya kay pareha namo no Monday to Thursday trabaho mga bata. Friday, Saturday, Sunday amo kauban mga Pinoy, magtagalog, magbisaya. So pagka Lunes, magloading na pud imong utok asa man tong atong in English murag ato ang gamito na pud ang atong English kay magklase na pud tagbalik. So tinuod ko na siya and then okay ra ning mga batanon karon mga bata gid ba nga na nagko nga nay Cocomelon or kaning mga anak sa mga J1 or diri ni dako kay ilang environment magsig in English. Pareha na mo wala baya mi cable. So nagdako ko nga ABS rag GMA among ginatan-aw. So dili gid ingon ma-practice kay ministoryahan og imuhang listening sa in English. So sakto si Guns ana siya nga ang atong pag in English, dili po kita ka-comfort kay lahir ang atong Ma'am AJ, thank you po sa pag-message sa akin. So sabi ni Ma'am AJ, Hi Sir Mix, di ko po alam kung naaalala niyo pa po ako. Nag-message po ako sa inyo dati sa old FB account po yun. Hihihi. And you replied kahit busy kayo. Nagtanong po ako regarding the application. I am happy to share po, andito na rin ako sa US. More than 1 year na po ako, sir. SPED teacher po ako, sir, setting 3 AST. Thank you po sa pagiging humble, kaya blessed po kayo. Sobra kasi ang bait niyo po. Thank you again, Ma'am AJ, for that message. No, nakakataba naman ng puso that you're already here. Yung sinasabi ko na, kung para sa inyo talaga yan. Kasi yung iba nga ilang years, katulad ko, 3 years bago ako na kahanap ng job offer. So kung para sa'yo talaga. And then marami ng DIY options. Ang dami ng video na pwede kayo mag-apply. Yung iba, pwede rin naman mag-agency. And yung iba, pwede mag-message kay Ma'am Alisa Lifestyle Vlog kasi marami siyang tips. Live somewhere in your 20s you've never lived. Move. In your 20s, move. You can always move back. Plus, you live in a remote world now.
anything is possible. A big move doesn't have to be forever. But what happens when you move in your 20s is it changes you forever.